Maayong buntag, Zamboanga del Sur. Ako ang inyong host, Clan K. Candia Peñalosa. Ug karong buntaga, atong istoryahan ang mga plano, ang mga progress ug mga priorities diri sa Zamboanga del Sur. Kauban nato walay lain ang atong pinakagwapa no nga ato ang governor, newly elected governor, Governor Divina Grace Yu. Maayong buntag, Gov. Maayong buntag, Kleng. Maayong buntag usab sa ato ang mga televiewers, listeners, supporters sa PIA. Thank you for this opportunity nga nianhim mo sa amoa para maminaw pod sa amo ang mga concerns, mga priorities sa probinsya. Yes, and we want to congratulate you, Gov, of course, Thank you. for Thank you. being elected as our governor sa Zamboanga del Sur. So with that, Gov, let us start no kining ato ang panagtabi sa kining nga pangutana, Gov. Unsa di ay no ang mga priorities sa nimo diri sa Zamboanga del Sur, Gov? Thank you, Kleng. Murag daghan tag dili mo tawag og priorities daghang trabaho, no. Pero sa tanan daghan man tag naatay gitawag og hearts mo na amo ang perminti para tanan sa komunidad nakatutok kung unsay padulngan sa ato ang administration. So kung mo yung tag hearts, so health, education, agriculture, mga kadalanan sa roads, dayon turismo, social services. Then karon na pod gipunan pa jud nato og feasts. So, financial system, kinahanglan strong financial system, industrialization, security, mga technology, social support, everything. So, lisod sa kadaghan, Kleng, because of the current nga kanang results sa national nato nga murag gihimo siyang issue atong election pero tungod kay kahimtang man po na status sa ato ang sa Zamboanga Peninsula, ingon manggod ang national government nga ang Zamboanga Peninsula mooy pinaka-low karon sa duha ka importante nga butang, poverty incidence. Taas ang poverty incidence, meaning to say daghan og kanang nabilong sa poor, no? And then ikaduha ang kanang illiteracy, functional illiteracy, mas taas pod ang Zamboanga Peninsula. That's why ang ato ang gi-focus karon health, priority nato is health, education ug agriculture. Kay kaning tulo ka mga aspects sa governance, kani nga mga services mo kuan siya mo tubag sa issue nga poverty, sa issue nga malnutrition, sa issue nga illiteracy. So mao pud na nga naa diri naka-focus ang ato ang murag priority. Pero gusto nako ipahibalo, Kleng, naglibog lagi pud ko kay sa last week amo ang meeting nagipatawag ang mga governor tanan sa tibuok Philippines. Naaman dito ang mga poorest provinces, wala man pud na appeal ang Zamboanga del Sur. So lipay ta nga wala na appeal ang Zamboanga del Sur. But then bahalag wala na appeal, mao gihapon atong priority gihapon ang kanang health, education ug agriculture nga mutubag sa poverty incidence, illiteracy ug malnutrition. Speaking of education, Gov, no, you mentioned na it is really one sa inyohang mga ginatutukan karon. So, unsa ba ang mga plano nato, Gov, no, especially sa ato ang mga also sa mga remote municipalities nato, Gov, para ma-ensure nga naay equitable access to learning and education ng atong mga estudyante? Thank you, Kleng. Ang education na to ang pinaka-exciting sa tanan sa program nato kay nag-focus ta sa education gikan sa bata pagyud kanang daycare centers hangtod elementary, hangtod high school, hangtod college. Nakita nato nga kaning dili ka basa ba sa
sa atua pa na nga term dili ka basa, pero sa result na sa DepEd functional illiteracy, so nakita na to nga daghang dili ka maumubasa sa atong mga kabataan. So ang atong gihimo, ang ato ang nakigpartner ta sa DepEd. So paglingkod gyud nako, pag wala pagali ko naka-anhi diri sa office, gipatawag na nako ang DepEd. So there are 10,000 students nga from level 1, grade 1 to grade 3 nga dili ka basa. Ang gihimo ni DepEd, national government, gi-tutor nila atong summer. So gi-tutor nila na agi mga teachers naka-focus aning 10,000 ka students diri lang na sa Sambusor. We're talking sa Sambusor. So after atong summer, ingon ni DepEd 5,000 na lang daw. So meaning nakabasa na tong 5,000. Pero dili ta gusto nga buhian ang maong program. Kaya ang program good, program siya sa DepEd. Nahuman na pud atong summer. We will continue this program. So nag-allocate tag budget for this nga nag-hire tag new tutors na pod para mo tutor aning 5,000 ka mga kabataan. Ang kanindot kleng kay ang atong gihimog tutor kato ng ato ang mga scholars, college students. So murabag pay it forward kay before atong mga scholar murag wala ra kaay nila na hatagan og importansya ang ilang pagka-scholar. So murag basta lang dawat og subsidy from the government, wala na. So karon atong mga scholars, especially mga BE Ed students, gi-train na sila sa DepEd. No, wala pa gi-train, karon pang murag next week ang training. So after the training, mag-tutor sila atong 5,000 nga nabilin nga mga students. So it's a holistic approach sa education, no? Kaya ato ang mga elementary nga dili ka basa, tudluan og basa. Dayon ang mga scholars pud nato nga katong mga students nato nga naglisod pag eskwela, natagaan po nato og opportunity nga hatagan og support sa government. So ang provincial government na atay lain-lain nga scholarship program. So naay 6,000, naay 10,000, naay 20,000 with the help of the national government through nilang Congresswoman Victoria and Congressman Joseph, and of course bag-o po nato ang congressman si Juan Co of Party List, Attorney Jihan. So mo ni siya kleng nga even if remote barangay kay murag dili na kay nato mapansin, no, kay remote barangay na tungod sa participation or partnership with DepEd, matutukan jud nato, mapangita jud nato walay bisag isa nga mabiyaan. Kay kung dinha nga barangay naay dili ka basa, naaman sa record. So ma-tutor to siya. Unya si scholar pod maningkamot siya nga makabasa ang bata para inig following year automatic siya nga ma-renew pod yang scholarship program. So mo ni ato ang partnership with regard to education nga program. Okay, Gov. Wow. We are kanang happy, no, to hear this, and of course ang ato ang mga sa mga naminaw nato karon sa mga kabatan-unan, let us embrace ang education, and also sa mga college nato take the opportunity nga maka-eskwela ta through the opportunities nga naay mga scholarship nga gina-offer ang ato ang province diri sa Zamboanga del Sur. So you also mentioned, Gov, na isa sa inyong mga tutukan is ang ato ang agriculture, which is for Zamboanga del Sur, grabe, no, that is one makaingon ta nga yaman sa Zamboanga del Sur. So unsa ang ato ang mga plano, Gov, no, para sa ato ang agriculture sector, especially sa ato ang mga farmers po? Another exciting nga program nato sa agriculture, kagahapon lang diri ang naadiri ang DAR, naapod diri ang ato ang agriculturist, provincial agriculturist si Sir Danny. Number one issue ang kaning rice, no? Kay kita ang Zamboanga del Sur one of the top producers ta diri sa region. But sad to note nga ang kumprada sa humay karon barato. So ang government daan pa man ni sa una, provincial government daan pa sa una ni Go Victor nga nagsubsidy ta
sa kanang pagkumpra sa mga abot sa atong mga farmers. So like example, isa ka farmer na siya'y 10,000 kilos nga ibaligya. Kung sa market ka mo baligya, murag ingon pa ni NHA gahapon, murag 14 pesos ang komprada. Kung sa market ka mo baligya katong mga farmers, no? Si NHA, ang komprada ni NHA is 17 pesos. So, ingon ko nga ipadayon ako ang program ni Go Victor nga mo subsidize para ma-encourage ato ang mga farmers, dili maluyahan pa atong mga farmers nga magtanom. So, muad ta og mga among gisabutan ni NHA nga muad mi og mga 3 pesos per kilo. So, kung sa NHA sila mo baligya, instead nga sa market sila 14 lang, sa NHA 17 lang, but with the partnership of provincial government, mabutang og 20 pesos ang kumprada niha, dili ang katongkuan kanang selling price sa market. Kumprada sa atong mga farmers. On the other hand, this is good news pod. Di ba nakadungog tag istorya ni President Bongbong Marcos nga 20 pesos ang rice. So asa naman ang 20 pesos ang rice nga mahal man ang baligya sa market. Nakikitay up pud ta ni Department of Agriculture, nakikitay up pud ta ni FTI. So karon gani tong na ako dito sa sulod nagperma ko og MOA kay baligyaan ta ni NHA og bugas nga kanang gwapa gihapon siya nga bugas kay ato ara man kinumpra man po na nato diri. Mo subsidize si provincial government, mo subsidize si national government. So murag ang first nato nga baligya gitarget nato nga karong July 19 natay kadiwa sa I don't know kung diri ba sa atbang sa Kapitolyo or dito ba sa labangan kay araw pod nila. So mobaligya ta o sa NFA. Ma-NHA gida na ako. Sorry NHA, NFA dai. Kanang mobaligya ta og 20 pesos nga bugas. So first time na magbaligya pud ta sa market 20 pesos nga bugas. So katong ang pinakauna nga maka-avail ani sa labangan, gihangyo lang namo nga dili tanan maka-avail. So ang katong mga single parent, mga katong murag kuan gyud kulang sa mga income earners, no? Unsay tawag ana nga marginalized, dili lang katupag yung kuan. So senior siguro, no? Or naaman to sa ilahang kuan ganina, naato sa ilang guidelines. So naay guidelines po, dili tanan makapalit kay basig mga dato makapalit, maka-afford man sila. So ang gi-priority nato ani katong mga kuan kanang nagkinahanglan gyud sa barato nga bugas. Okay, so that is a promise fulfilled, no? Dili lang diri sa ato ang locality but from the president. And Kleng, dili lang ni sa with regard to rice, padayon nato ang ato ang katong mga high value crops nga support gyapon ta sa atong mga high value crops para ang mga farmers doon na sila mas dako nga kuan ba kanang income bitaw, kay ang atong gitarget nga kaning grupo nga mga farmers ato silang himuog cooperative or association para makahimo pud ta og industry, kay di ba naa sa ato ang target kaganina strong industries. So isa ka mga group of farmers diri maghimo tag industry nga naay additional nga product based sa ilahang production. okay, so I hope no ang mga farmer nato na encouraged and more farmers no or more people here in Zamboanga del Sur kay ma-encourage to start farming sa ilahang panimalay. And of course sa mga naminaw sa ato amo ng support local ta no, palito nato kung unsa man ang gikan sa ato ang lugar sa Zamboanga del Sur. So from agriculture, let us go sa ato ang water. Gov, nakita man gud nato nga naadyoy mga municipality nga
gaawas-awas ang tubig, no? Siguro ang tubod gitawag og tubod na Lakewood kay gatubod man jud pod ang tubig. Gov, do we have plans, no, para nga i-connecta kini nga mga tubig to supply pod ang katong mga LGU nga nanginahanglan ni ani? Thank you, Kleng. Actually, we had kuana ka ng initial talk with Minda Secretary si Sec Leo Magno with regard to kaning supply of water. Pwede mangyod nga ang provincial government mo ay maghimo og kanang water system ba kay earning kuan biya ni kanang maka-earn man gud ni ang government aning water system. Pero if atong tan-awon karon diri especially sa first district na may mga water system, si Ramon Magsaysay na siya own water system, Molave na own water system, Tambulig naapod sila kuan dira nga water system, and even ang Labangan naapoy gitan-aw pod nila ilang water system karon kung unsay status. So diri sa first district na ay mga kuan na ongoing nga water system. Ang among gitan-aw ang second district kay murag naay daghang municipalities dira nga wala pay klaro nga water system, but ang mahinabuan ni kay kung na-discuss na ni Langgo Victor sa una kung kanang provincial wide nga water system atong himuon, dako siya ang investment, so billion siya ang investment niya, unya mawad-an pod og chance ang mga municipalities nga maka-earn o kuan kanang sa ilahang own nga water system. So kung ang munisipyo, kung si mayor maayo lang mohimo og kanang maayo lang modala sa iyang water system, makahatag siya og supply nga sakto nga tubig sa iyang mga katawhan, unya mo earn pod ang iyang munisipyo. So ang ato ang kuan lang ani, ato ang guidance ang ani is mutabang tag support sa mga mayors nga plano nga maghimo og water system sa ilahang munisipyo. So daghan naman karon actually ang nagpropose pod nga mga mayors nga maghimo og water system sa ilahang munisipyo. Right? So ang tubig is life. Water is life, man. So we are looking forward, no? Especially siguro sa mga LGUs nato nga na ay challenge in that part, no? Ma-excite pod sila ani nga mga development nga mahitabo silang LGU. So kaganiha Gov, isa sa imong mga na-mention pod nga inyo hadyong tutukan is health, no, sa ato ang mga katawhan. For Zamboanga del Sur, natay concern, no, sa malnutrition and health. So unsa ba ang ato ang mga plano pod, Gov, no, para mas strengthen or ang mga strategies nato, Gov, para ma-ensure ang public health nato, especially sa ato mga kabataan? Yeah. If maka-remember ka, Kleng, dito sa akong outtaking, gi-emphasize na ko ang health program. So in fact after sa ako ang speech na mga mayors contact na sa ilahang mga health officers, unsaon ang ilahang unsay needs nila. Ang pinaka number one gyud dira is ato ang i-empower ang mga barangay health center kay para makabaluta asa ta mo sulod. So sa pagkakaron ang gipangayo nato ang mga data, unsay mga problema sa matag barangay, kinsay mga malnourished, kinsay mga senior citizen nga nagkinahanglan og support, kay ato pong gitan-aw unsa nga mga barangay health center nga wala nagfunction, kay unsaon nimo pagkabalo kung naay kinahanglan anang barangay kung wala ang mismo health center ga function. Ang first man gid nga adtuan sa ato ang mga katawhan kung magkasakit or naay problema, labi na walay hospital sa ilahang lugar, moadto gid sa health center. So mo na number one, gusto nato nga ang mga health center is complete with kanang mga basic nga kailangan nila, maski mga weighing scale, mga pangkuha sa kanang BP, and naay nakatutok nga mga health workers. Next to barangay is the mga munisipyo na. So ang mga munisipyo atong gitabangan karon, labi na katong walay mga infirmary.
nga unta ang mga munisipyo na ikaugalingon nga infirmary nga pwede madala dito ang mga ilahang constituents nga nagkinahanglan og tabang. So mo na ang ato ang with regard to health programs. Ato ang aktibo pod ato ang IPHO karon silang Dr. Natski Kagampang ug si Dr. Alcachupas nga mangita tag dapat na i-subsidy no sa provincial government nga tabang bahin sa katong mga malnourished nato nga mga kabataan. Especially katong gikan sa 0H kanang giburos pa ba nga hangtod sa mga 5-year-old nga bata. So moupod na naka-focus pud ta ana. Aside from kanang duha ka hospital nga gitukod na nato karon sa first district sa Ramon Magsaysay ug sa second district sa San Miguel. Kani nga mga hospital dako ni og tabang no kay kanigong health nato nga problem minuto lang nga madili posible nga makabsan sa kinabuhi. So mo na nga naatay mga hospital nga gitukod dira sa lain-lain nga district. And ato pong nakita nga naay mga hospital sa other provinces nga walay mga facilities. So mo na nga ato ang paningkamutan gyud nga kung naatay hospital, naa jud po'y facilities, naay doktor nga maadtuan sa atong mga katawhan. Yun, health is wealth, no? And kauban nato sa pag-achieve ana ang probinsya, of course, na ang provincial government sa Zamboanga del Sur. So from health, let us go naman sa ato ang disaster preparedness gov. Mostly or kadaghanan sa ato ang mga LGUs gov kay kanang coastal area, no? So unsa ang mga ato ang mga strategies pud gov para mahimong disaster prepared, no? Ato ang mga LGUs ug mga katawhan especially for earthquake and tsunami. Timing kaayo lang kay kagabi lang dili gabi kagahapon lang diri ang ato ang disaster officer si Sir Villanueva. So kuan siya not lecture kanang nagipakita niya iyahang nagpresent siya sa ilahang programs nga ongoing nga mga programs and unsa ilahang mga training, yung mga seminar. So as of now, nakita nako nga aktibo kaayo ang atong disaster office. Gani ingon pa nang hambog si Sir Villanueva, Colonel Villanueva nga kuan lang man unta tamam secondary lang ta kung naay problema tawagon ta, pero ang nahitabo karon bisan og secondary ta first jud ta nga tawagon nila una pa ta maabot kung naay mga problema. And padayon gapon ang ato ang mga training. Ako siyang giingnan nga sige mo training sa ato ang mga tawo kabalo naman na akong gusto i-train ninyo ang community na pod. So dapat level up na, dili na ingon nga atong mga sila mo'y magsigig training. Gusto na ko nga ang katawhan muadto sila sa ground ba sa I'm sure ang mga municipalities, ang city na apod sila yung mga officers nga gina-train nila, but gusto na ko nga mo go down pagyod sa community nga ang community mo oy i-train nga ug unsay mahitabo unsay inyong buhaton, kabalo ba mo asa ang evacuation center, kabalo ba mo kinsay tawagon, kabalo ba mo unsay sound, kung kani nga sound mo tingog unsa ka runo ana. So and iya pong gipakita nga naapoy coming nato nga device from the national government. Pasalamat po ta sa national government sa support. Na ay coming nga device nga ibutang sa somewhere in Tabina for the tsunami alarm. Kay kaning ang area sa Tabina mo daw na ang first nga murag ang wave ba didto mahibalan. Kung anong sa Tabina man jud nga but sa strategic area daw dito mahibalaan kay kung sa other nga lugar basig delayed na ang report pod. So naana naka budget na ang pag-implement na lang kung asa kanus i-implement, but naana within the year ibutang dira ang katong device.
atangan nato na no, and ginaingon gali nato gov no, ligtas ang may alam. So ang ato ang gobyerno, national, the local government is really preparing no, and I hope nga the people will share the same interest ba nga mag-prepare pod, kasi bisan nun sa pagpanikamot sa LGU kung ang mga tao wala nagpakabana pag-abutan sa pata magkarakara. Yes, mo na akong ingon Kleng, sige ikuan ninyo dito jud sa community para makabalo ang mga tao how to react, when to react. So, Basig mo pareha sa kanang kuan ba, kanang sa Facebook ato makitaan nga wa na nanay nahitabo po, sige pag camera gapon nga mo na ni wala na ning tabang kay camera na lang. diba? So, speaking of camera gov no, tanan na jud karon kay kanang source of information, but ang the most trusted source of information is the government jud gov. So ana tay mga information officers gov diri sa ato ang Zamboanga del Sur province, municipal and barangay. Unsa ba ang mga plano no sa ato ang LGU sa province para ma-strengthen pa ang ato ang pagpakalap no sa kanang truthful news and information? Lipay ko ana nga program sa government nato Kleng, naadyoy kanang matawag na to official nga mga information officers kay mao lagi na makita nato sa social media nya, makita po nato nga wala pa na control, dili controlled ba ang social media, so bisag kinsa pwede mag-post og mga videos unya. In fact daghan gali nga mag-post dili na takabalo kung tinuod ba or dili, ang ilahalang goal ana nga daghan og viewers or daghang ma-curious nga hala unsa man ni ana. So at least kung government nga institution na amanggoy accountability ba, so meaning ato ang mga information officers nga gihandle, of course gihandle ninyo sa PIA nya, gi-suportaan pud sa mga local government. Ang tao makaingon siya nga basta gikan sa PIA tinuod gyud ni or naamang gali mga mugawas nga mga issues, pangitaon din tan-awa daw sa PIA ba kung naaba ni didto. So kung naa didto mo na ang correct nga information. So mo na nga mas maayo gyud nga ato ang naay coordination sa local government, sa national government, hilabi na aning mga information nga nagkalain-lain nga mga issues and concerns sa ato ang komunidad. So with that gov no, para sa ato ang mga kahigalaan nga naminaw karon, we encourage you to please follow ang PIA Western Mindanao, PIA Zamboanga del Sur, and of course ang Victory. Nag-follow piya ko. Yes. Of course ang Victory Zamboanga del Sur gov. Akong tanawon kung ga-follow ka sa Victory. Yes, of course. Kay ga-follow na ba ka sa PIA? Dira would me kuan mi no kanang kung unsa ang gina-post dito nga update sa Victory Zamboanga del Sur, ginakuha pud na namo o blast no, even sa amo apong pages, because we share the same commitment no of sharing of letting the people know only ang truthful information lang jud ning atwad gov no. So there are so many exciting no nga mga developments and plans nga we are looking forward for Zamboanga del Sur, but go for the first 3 months unsa man ang i-expect sa mga Zambusurian from you? Secret. Bitaw, wala bang gid mi nakaset nga first 3 months mao gini atong himuon, but amo ang mga programs gi paningkamutan gid namo nga ma-fast track namo para naay makita nga naagi kang agi ba kay the first 100 days mao man po na ang basis na dayon for the next another 1,000 days no. So for sa 3-year term na dayon, na of course kato lang gihapon no, hopefully with the first 100 days na ay impact sa community ang katong amo ang gipaningkamutan karon nga sa education, katulagi nga atong tabangan tong mga kabataan sa agriculture nga makahatag technology, makahatag og support sa atong mga farmers para nga mo increase pud ang ilahang abot
Unya sa health nga karon sa as of now ako namang gipapangita gyud ang mga patan-aw nako ang mga health center unsay status. So the first 100 days atong ipakita na pud sa katawhan kung unsay atong nahimo sa unsay status karon sa mga sa katawhan. And ika-fourth ang diri sa ato ang provincial government sa mga employees nga daghan pud ta gihimo diri nga mga program, training nga makatabang pod sa mga empleyado kay kabalo ko nga kung unsay akong program ang mga empleyado ang mo kanang trabaho, so dapat naka-align me sa mga sa support ug unsay kailangan nila mo support ko kay kung unsay ako ang drive or kung unsay ako ang objective sila man pud ang mulihok. So kana amo ang paningkamutan nga do na mi mahatag nga concrete nga programa or project nga makita sa katawhan for the first 100 days. So abang-abang na lang. Abangan jud nato na no, and I hope nga dili lang nato makita but ma-feel jud na sa Zambusurian. Gov, before ta mag-end ani Gov no, of course when we talk about governance, ato adjong gina-push no, especially ang DILG, ang transparency and effective public participation sa inyong term. So paunsa man nimo ni siya i-promote Gov under your leadership? Transparency. Nasugda naman na ni Go Victor before kay grabe man kaayo to ang in fact ang mga purchases ni Go Victor ginapakita man na nila ang mga prices kung mao ni ang palit ani nga mga equipment kani ang gasto for this building ana. So padayon gihapon nato na siya. Those are the things nga makita sa tao no kay syempre kanang heavy equipment mahal gud kaayo. So before ang palit nila 13 million, ang palit ni Gov 7 million. Brand new niya, high end. But beyond that, gusto po nako gi-inform na nako ang mga department heads nga beyond that sa atong level pod gusto nako nga kung unsay atong mga trabaho, kung unsay ato ang mga purchases bisan ginagmay lang pero dapat kabalutanan kay parang walay room for binuang no kay permintin ako giingon nga kung magbinuang ang papa ug mama magbinuang sad ang mga anak pero kung seryoso ang papa ug mama ang mga anak pod seryoso pod. So ay labi na kami ni Victor kay naamong mga anak sa politics. Dili ko gusto nga makita nila nga mo'y gibuhat sa ilahang parents kay maupod unya ilang buhaton. In fact sa labangan akong giingnan ang mga staff ni Mayor Jan ko nga pagbantay mo dira kay serious kay na si Mayor Jan and honest jud na siya nga bata. So ayaw ninyo tudloig binuang. So if ingana ang leader ang ganahan pud ang mga empleyado ba mo trabaho. And kung ganahan ang mga empleyado, ang komunidad very supportive pud nga kumpiyansa ta ani kay mao ni ato ang governance dire. Ayun, government you can trust. Ana ang ato ang ang ato ang mensahe karon sa ato ang mga katawhan. So before we go, Gov, unsa imong ibilin no nga mensahe sa ato ang mga katawhan diri sa Zambusur? So sa mga taga Zamboanga del Sur, number 1, salamat sa inyong support, salamat sa inyong pagsalig. Number 2, kami sa diri sa Kapitolyo maningkamot jud mig maayo nga mahatag namo kung unsa ang amo ang gisaad or mahatag namo kung unsa ang maayo nga kinahanglan sa ato ang katawhan diri sa Zamboanga del Sur. But most especially abangan ninyo sa hapit na ang ato ang 73rd 73rd araw ng Zamboanga del Sur. Daghan tag programs nga gipadayon sa una but daghan pud tag programs nga bag-o nga
ato ang pagahimuon sa ato ang 73rd araw. Everything nga atong gihimo para gyud sa kanang kaayuhan sa tanan. So abang-abang and akong akong ipahibalo nga kanang loving hearts o strong fists. Ang kanang S sa katapusan sa hearts, ang S sa katapusan is social services, meaning sa loving hearts ang ato ang gihuna-huna ang pagserbisyo sa katawhan. Ang katapusan nga S sa fists is social support, meaning kinahanglan namo ang support sa katawhan. So kung unsa inyong mga kailangan, kung unsa inyong mga concerns, paminawon namo kay kabalumi nga mao na ang purpose namo diri. So thank you kaayo thank you sa inyong pagsalig sa amua, and as leader of Zamboanga del Sur, among paningkamutan jud nga mahatag namo ang amuang mandate para sa katawhan sa Zamboanga del Sur. Ayun, so Gov, thank you so much sa inyong time, no, and sa atong mga katawhan, no, thank you so much pod for joining us this morning sa ato ang program, and I hope nga kanang ma-excite ta, no, uban na to ang ato ang excitement pod og pakighiusa sa local government sa Zamboanga del Sur unsa man ang ilahang mga goals. Let us support as well as participate kasi naadjud nay part, no, ang katawhan ni Ana. So again, Gov, thank you so much for being with us in our program. Ladies and gentlemen, ato ang Provincial Governor Divina Gracie. Thank you. And sa kinatibuk ang puwersa sa kapihan sa PIA o DXPR, sa ato ang mga listeners, daghang salamat sa inyuhang pagpaminaw. Sa ngalan sa ato ang PIA Regional Head Noemi B. Edaga and PIA Director General Catherine Chloe De Castro, ako si Clan K. Candia Peñalosa, nagpahinumdom nga ang nasayod nga katawhan gamhanan.